The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. The Life Way. Ito pong inyong lingkod, Pastor Gideon Nanet ng Boracay Grace Christian Fellowship na nagdadala ng mensahe na nagmumula sa salita ng Panginoon dahil tayo naniniwala na ang salita ng Panginoon ang nagbibigay po sa atin ng pag-asa, nagbibigay po sa atin ng lakas ng loob, at nagtuturo patungkol sa ating kaligtasan, na ang ating kaligtasan ay nagmumula lang sa ating Panginoong Hesukristo. Saan man po kayo sa hapong ito, nakikinig, sa bahay, nasa trabaho, nasa biyahe, or nasa lugar na kung saan nagpapahinga, ang ating panalangin po na patuloy po nating mararamdaman at mararanasan ang presensya ng Diyos. Today is July 17, 2026. At gusto po nating batiin ng magandang hapon ng ating mga kaibigan dito sa Isla ng Boracay, ang ating mga kabarangay, especially sa aking mga kabarangay dyan sa Barangay Yapak, at maging sa ating mga kaibigan at mga tagapagpakinig sa mainland. Magandang hapon po sa inyo. Maging sa ating mga kababayan na naabot po ng ating radio station, sa ating mga kababayan dyan sa part ng Antique, part ng Romblon, maging sa mga karatig bayan ng Malay. Magandang hapon po sa inyo at ang ating panalangin muli na sana patuloy yung pagpapala ng Panginoon at ating makikita na hindi lang po tayo na bubuhay sa ating kakayanan o kalakasan, kundi nabubuhay po tayo sa tulong ng ating Panginoon. Ang ating dalagin na sa hapong ito, magkaroon naman tayo ng panahon na makapagbigay encouragement. Purihin ang Panginoon na nandito po ang ating Radyo Boracay na nagagamit po natin as platform na makapag-connect sa isa't isa. Maging sa ating Boracay Malay streaming na napapanood po sa ating Facebook, maging sa ating YouTube at mga internet radio na kung saan napakalaking tulong po sa atin na kahit replay, kahit nasa ibang lugar katulad ng ating mga OFW, makakapag-tune in po sila. Una sa MyTuner, What's Your Radio, Radio Philippines, Instant Radio, Live Online Radio, na nadadownload po natin ito through App Stores and Play Stores. And yes, ang technology ay napakalaking tulong, hindi lang sa paghanap buhay, hindi lang sa knowledge and information, but also for our connections. So muli, purihin ang Panginoon at gusto lang po natin batiin ng maligayang kaarawan ng ating mga kaibigan na nag-celebrate ng kanilang mga birthday for today. And also sa ating mga listeners na mayroong mga celebrations. So, purihin ang Panginoon na nandyan sa palagi para pagpalain po ang bawat isa sa atin. Ang bawat pamilya po natin. And yes, may mga kaibigan po tayong nag-graduate ng college. Sila Ma'am Che Altes, Pastor Peter Di Benegracia, and also sa mga kaibigan po natin na mayroong mga achievements sa buwang ito or sa taong ito. So today is
a blessed day dahil tayo po ay makapagbalik tanaw naman sa salita ng Panginoon. At palagi po tayong nagpapasalamat sa Panginoon sa mga pagkakataon na binibigay niya po sa atin at mga taong ginagamit niya para makapag-share po tayo ng salita ng Panginoon, especially sa Boracay Grace Christian Fellowship at sa Lifeway Family, and also sa mga taong nagbibigay prayers, no? Nagbibigay ng kanilang mga prayers and encouragement, na kung saan lahat po tayo, no, ay makapag patuloy. So isa sa mga blessing yan. And yes, sa mga taong nagpipray at sa mga nagbibigay encouragement kahit hindi po natin nakikilala kayo or hindi po natin maaabot talaga, no, ang time na magkaka-connect tayo in person, but we would like to praise God for your lives, no. So this afternoon, muli ang ating pag-uusapan ay ang sulat ni Pablo sa taga-Romans, no. Ito po ay napakalaking katuruan dahil si Pablo ay ginamit ng Diyos para ipahayag sa atin ang Panginoon sa kanyang plano. Ng plano ng Diyos na magkaroon po tayo ng kaligtasan. At ang kaligtasang ito ay inihayag ng Diyos sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak. Na sa kabila ng ating sitwasyon, sa kabila ng ating kakulangan, sa kabila ng ating kasalanan, ang Diyos po ay puno ng biyaya, puno ng awa, puno ng pagmamahal. And at the same time, i-provide ng Diyos ang ating mga pangailangan para maligtas po tayo. And after that, natuturuan tayo kung paano tayo mamuhay para sa Kanya. So, sa tulong ng Panginoon, mayroong kaligtasan. Sa tulong ng Panginoon, pwede na at meron tayong kakayanan na mamuhay para sa Diyos. Dahil kung sa atin lang, nahihirapan at hindi posible na kaya po natin mag-isang mamuhay para sa Diyos. That's why I entitle our message this afternoon, no? In God We Trust. Una, sa ating kaligtasan. Pangalawa, sa ating pamumuhay. Sa ating pangaraw-araw na buhay. Ang isang taong niligtas ng Diyos, yes, hindi madali para sa tao ang maligtas. Sabi nga ng mga disciples, sino lang ang pwedeng maligtas? Pero sabi ng Panginoong Jesus, no, sa tao imposible, pero sa Diyos posible. So inihagayag niya ang ating mga pangailangan. Ibinigay niya ang ating mga pangailangan para maligtas. And then after that, after ang isang tao maligtas, hindi madali ang mamuhay. Hindi madali ang sumunod sa Panginoon. Pero sa kanyang biyaya at awa, sa kanyang kalakasan, sa kanyang kapangyarihan, maging posible ang pagsunod sa Panginoon. Sabi nga ng Biblia, may 3 major enemies ang tao. Una, ang kanyang sarili, ang ating sarili. Pangalawa, ang sistema ng mundo na ayaw magpasakop sa Diyos. Pangatlo is yung dyablo kasama ng kanyang kampon na humahad lang para hindi po natin masunod ang Panginoon, para huminto tayo sa pagkilala at sa pagsamba sa ating Panginoon. Pero ang kagandahan po dito, sa ating pananampalataya,
maging matagumpay at naging matagumpay po tayo. It is because of the nature of our God. So it is very encouraging, no? It is very comforting, especially sa sinabi po dito ni Pablo sa book of Romans chapter 8. From verse 28. Sabi niya, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat sa mulay pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad sa Kanyang anak. Sa gayon, siya ay naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya noon, panguna ay Kanyang tinawag, at ang Kanyang tinawag ay Kanya ring pinawalang sala, at ang mga pinawalang sala ay Kanya ding binahagian ng Kanyang kaluwalhatian. Ano po ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Sino ang makapagharap ng paratang laban sa hinirang ng Diyos? Gayon ang Diyos ay nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na matay ngunit higit sa lahat ay muling binuhay at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin? Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig? Makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo buong araw kaming pinapatay. Turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi, sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kung walang makapaghiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay o ang mga anghel o ang mga punuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataas-taasan o kalaliman o alinman nila lang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, si Pablo nagturo po dito kung bakit tayo po ay naniniwala, sumasampalataya, at ibinibigay po natin ang ating tiwala sa Panginoon. To start with, manalangin muna tayo. Father in heaven, Lord, we thank you for your word, reminding us, assuring us, teaching us kung sino ka sa aming buhay, ano yung pinangako mo, ano yung ginawa mo, ano yung ipinakita at pinadarama niyo po sa amin. Sa mga taong tumatangkilik, sumasampalataya at naniniwala sa inyo. We pray, Father, that you will bless your words, open our hearts, give us understanding, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. May mga katanungan po dito si Pablo at sinagot niya ang kanyang mga katanungan na sa buhay natin, ng solong makakatulong at makapagbigay po sa atin ng kaligtasan, seguridad, at pangakong hindi tayo mawalan. At ang sagot na yon ay ang Panginoon sa Kanyang pagbibigay daan para
matanggap po natin ang kaligtasan at ang kaligtasan po ay si Hesukristo. Ang tagapagligtas po natin ay ang Panginoong Hesukristo. Pero hindi huminto ang lahat doon sa kaligtasan. The moment we believe, hindi huminto ang lahat. After na maligtas po tayo, after na tayo po ay kumilala, tumanggap, nagdesisyon na ibigay yung buhay natin sa ating Panginoong Hesukristo, may plano ang Diyos na mamuhay ayon sa kanyang kalooban, na sumunod at maglingkod sa Kanya. At sa pagsunod at paglingkod sa Kanya, may paghihirap, may kabigatan, may kapaitan, may mga balakid, may mga humahadlang. Pero nagbigay siya ng pangako na maging matagumpay po tayo sa journey na ibinigay ng Diyos sa ating lahat. Yes, may suffering, may groaning, may pressure, may struggle. Pero parte po ito sa plano ng Diyos. Yes, before tayo maligtas, nung ang tao po ay nahulog sa kasalanan. Every one of us, the world, the creation is groaning, longing, and seeking for the redemption. At na sa katuparan po nung dumating ang ating Panginoong Hesukristo. God in His mercy, God in His grace, He is so loving, He is so patient, na ibinigay niya yung pag-asa sa atin. That's why sabi niya, huwag tayong ma-discourage. As for the moment, sa buhay ng isang mananampalataya, we need to continue. We need to go on. We need to overcome. In spite of the sufferings, in spite of the problems, in spite of the pressure of this present time, may ginagawa ang Diyos, may pangako siya, at may ibibigay siya in the future. Sabi niya nga in the verse 18 ng chapter 8, the suffering of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. This is the promise. Nga, na bakit patuloy po tayong maglilingkod, patuloy po tayong mag-share, patuloy po tayong manalig, patuloy po tayong sumunod sa ating Panginoon. It is because of the salvation of God. The true salvation. May promise, may prophecy na ibinigay ang Diyos para sa atin. So, as we go on sa plano ng Diyos, ang unang plano ng Diyos, na maligtas po tayo. Pangalawa, na mamuhay tayo. As we go on sa plano ng Diyos, as a believer, as a follower. Pero this afternoon, kung hindi ka pa believer and follower ng ating Panginoong Jesus, the will of God is for you to believe on the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. But to those who believe, trust in His name, ito po yung journey. Pinapasigurado po tayo. Binigyan tayo ng pangako ng Diyos that no matter what happened, maging matagumpay at mayroong katagumpayan po tayo. So the only responsibility na gustong i-emphasize po dito in this chapter, on this passage, is we need to trust that in spite of the problems, in spite of the troubles, in spite of the pressure, in spite of the uncomfortable circumstances, we need to trust God. At pinapahayag ni Pablo ang reason why we need to trust God. We need to continue to trust God. Because our God is the provider.
He is so good, caring, that in all aspects sa buhay po natin, hindi lang namamatsyag, kundi sinisigurado ng Panginoon na ma-meet ang ating mga pangailangan. Mula sa maliit na pangangailangan hanggang sa malaking pangailangan. Ang tawag po natin dito is God's providence. God's providence. That He is so loving, He is so gracious, He is so caring, He is so powerful that He is in control of our day-to-day life. He is in control of our situation. He is in control of what's happening. Hindi lang sa routine po natin, kundi sa buong mundo. So we need to trust in His providence. When He said all things work together for good to them that love God, maliit man yan na pangyayari or malaking pangyayari, masakit man or hindi masakit, we need to trust God that He is working for our own good. He is working for our benefit. He is working for His glory. He is orchestrating all things na minsan nami-mislook, minsan nami-misinterpret, minsan we are so impatient sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin. But balikan po natin ang katotohanan na ibinahagi po dito ni Pablo, that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. He specified na ang mga taong sumasampalataya sa Kanya, sumasampalataya sa Diyos ay mayroong relasyon. And hindi tayo pinapabayaan. Hindi tayo nilalampasan. Tinitingnan at sinisigurado ng Diyos na ang lahat ng mga nangyayari ay para sa ating ikabubuti. The Lord is watching over His own people. Di ba sabi ni Jesus sa Book of John, I know my sheep. So, makita po natin, may mga malalalim na word. Foreknew, predestined, called, justified, and then one day will be glorified. Emphasizing kung gaano tayo privilege sa mata ng Panginoon. Kung gaano ka-blessed tayo. Nabiyaya talaga na matawag, God foreknew us, God predestined us, God called us, God justified us, and someday God will glorify. It talks about our salvation. That's why we need to trust God. Continue to trust God. Kasi minsan, nadidiscourage tayo along the way. Nung hindi pa tayo believer, okay lang. Pero nung naging believer po tayo, minsan nawalan tayo ng pag-asa, nawalan tayo ng lakas, nawalan tayo ng gana. But at this very moment, the Lord is reminding us that we need to continue in trusting God in His providence. Because He is working ultimately for our own good. Di ba minsan, nahihirapan tayong tanggapin ang kalooban ng Diyos. Nahirapan tayong makita ang kamay ng Diyos. Nahirapan tayong maniwala at ipagkaloob ang lahat sa Diyos. Isuko ang lahat sa Diyos. And God said, I will never leave you nor forsake you. I will be with you no matter what happened. Just trust me.
That's why sa mga writings ni Paul, sabi niya sa Book of Philippians, and rejoice, no, in the Lord always. Sa Book of 1 Thessalonians, in everything give thanks. Sabi ni James, count it all joy. It talks about the uncomfortable situation, the problems, the pain, the burden, na sa normal na tao, it is impossible to thank the Lord for all the problems. It is impossible to rejoice when you are in pain. It is impossible to appreciate the negativity of life. But by trusting, by faith on the providence of God, makita po natin that He is working for our own good. Yes, hindi madali po ang maging Kristiyano sa unang panahon. At maging hanggang sa ngayon. But as we look on the Word, as we grow on the knowledge of His Son, yes, my trials, yes, my testings, my adversaries, my adversities, but God comforting us of His presence, of His promise. And number 2 po dito, of His purpose sa buhay natin. Yes, we see the word good. That God is working. God is achieving. Na makita po natin na mayroong mayroong success, mayroong stability, mayroong prosperity in the midst of trials and tribulations and testings. His divine purpose is to conform us to the image of His Son. So first, we need to trust God in His providence. He is always there. He will never leave us nor forsake us. He is so good, so loving, so gracious, and so powerful that even in the dark moments of our lives, even though na minsan mahina yung ating pananampalataya, He is working. Just claim His promise and declare the truth that God has given us. Number 2 po dito, we need to trust Him. We need to trust God in His purpose. God called us for His purpose. The calling of God to every one of us. The calling of God to every believer. We are justified, we are glorified, we are sanctified, we are chosen, we are predestined. Mga mabibigat yan ng mga words. But it speaks about the purpose of God. Una, bakit tayo ipinanganak sa mundong ito? Bakit niya tayo binigyan ng buhay? Bakit binigyan niya tayo ng kanyang revelations? Bakit pinadala niya ang bugtong niyang anak? Bakit pinakita niya ang kanyang kagandahang loob? Bakit sa karami-raming mga pangyayari, may mga sitwasyon na bibigay po tayo, wala tayong alam, but at the end of the day, nabigyan po tayo ng pagkakataon to acknowledge and to realize the truth that mayroong Diyos at ang Diyos na ito naglikha, nagbigay ng buhay, nagmahal, at binigyan niya tayo ng kaligtasan through His life on the cross. Even Paul, the Apostle Paul, he encountered Christ on the road of Damascus, road to Damascus, and God revealed Himself to him. And may calling pala siya, may purpose pala yung buhay niya. Na para sa kanya, wala siyang time. Wala siyang gana. Actually, kalaban niya pa ang Panginoong Jesus, but
God in His mercy, God in His grace, God revealed to Paul His purpose. That's why, sabi niya, and we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His purpose. So, we need to believe that God has a divine purpose sa bawat buhay po natin. Hindi aksidente ang lahat. Hindi tsamba ang lahat. He is working for our own good. He is working into our lives. And God wants to fulfill that purpose sa buhay natin. Una, kung hindi ka pa naligtas, the purpose of God is for you to know and to encounter Christ, to be saved by the Lord Jesus Christ. At kung ikaw naman po ay naligtas, the purpose of God is to conform us, to be like Christ. So therefore, God will give us an opportunity, na makita, maranasan, navigate ang mga bagay sa mundong ito. The good things and the bad things. And will work, these two will work together for the glory of God, for our own good. Minsan, may mga katanungan mula pa noon, no? Sabi niya, why the righteous suffer and the wicked prosper? Why? Kumbaga, bakit ang mga masasakit at mahirap nangyayari sa mga tinawag ng Panginoon, pero yung mga hindi namumuhay sa Panginoon, parang easy life lang, no? But at the end, He is working, He is achieving, He is getting His purpose through ups and downs sa buhay po natin. The cross is one of the good example, no? The cruelty of man, the evil of men versus the righteousness of God. But nakita po natin na sa pamagitan ng death, ng cruelty, ng evil deeds, no? May magandang nangyari po, naligtas po tayo. That's why sa Panginoon hindi po huminto ang kanyang paggalaw, ang kanyang plano. Na minsan sa tao nakalimutan, minsan imposible, minsan nawalan na tayo ng gana at pag-asa. Minsan akala natin tapos na ang Panginoon. Sabi ng mga tao in the Old Testament at mayroong gap going to the New Testament. May tinatawag tayong silent years. Pero hindi pala silent ang Panginoon. Sa mata ng tao may silent years. Pero sa Diyos walang silent moments. He is working even na minsan very dry, very negative. But God in His own power, providence, purpose, He is working. So, for our sake, sabi niya, for your sake, we are being killed all day long. Why? It is because God is working sa bawat senaryo ng mga mananampalataya. So we need to trust on His providence. We need to trust in His purpose. Na
So simple lang, no? Buhay tayo, may plano ang Diyos. May misyon pa sa mga mananampalataya. Sa mga hindi pa naligtas ang purpose ng Lord na bago dumating yung tagukom, bago dumating yung kamatayan, bago dumating ang end of the world, maging believer, maging follower tayo ng Panginoon. At kung naging believer at follower na hindi pa bumabalik, the purpose of God is magamit tayo ng Panginoon. And it is comforting to know, makita po natin dyan sa verse 37 ba, to 39. Sabi ni Pablo, we need to trust God in His protection. That in life, may mga taong hindi natin control. May mga pangyayaring hindi po natin control. Wala tayong hawak sa bukas. Wala tayong alam ang mangyayari, no? Hindi natin kayang harapin ang kapangyarihan ng dyablo in our own power. Ba't ang kagandahan po dito, ni-remind tayo ng Diyos kung sino siya. Na siya lahat ang pinanggalingan, siya lahat ang may akda, siya lahat ang humuhusga, siya ang nagpapatawad, siya ang nagliligtas, siya ang may kontrol ng mga bagay na to. Kamatayan, buhay, anghel, pamunuan at kapangyarihan, kasalukuyan or hinaharap, kataasan o kalaliman. Sa Kanya lahat, siya ang may control, siya ang may akda, and we need to trust Him in His protection. Una, when are struggling with our own sins, wrongdoings, it is God who justifies. We have an advocate, the Lord Jesus Christ, the author and the finisher of our salvation. He paid, and He is so victorious sa buhay natin. And He is working, He is interceding, He is praying, He is encouraging us. So, sabi ni Pablo, who can separate us from the love of Christ? Yes, the reality of death, life, things present, things to come, angels, principalities, it's real sa buhay natin. The sufferings, the struggles, the problems, the brokenness, it's real. Actually, si Pablo, grabe yung naranasan niya sa paglilingkod, sa pagmimisyon. Mula sa mental, physical, emotional, spiritual battles. Mental, emotional, physical, and even material struggles. But sabi niya, nothing can separate us from His love. So our security is not in this world. Our security is not on people. Our security is not on ourselves. Our security is in God who is our Savior, our Creator. Yes, may mga katanungan tayo na hindi nasasagot. But our role is to follow and to trust God. Na siya lang ang makakasagot ng mga katanungan po natin sa tamang panahon. So we can trust God in His providence. He is working, He is active, He is in control. We can trust God in His purpose. May plano ang Diyos. Kung buhay pa tayo, hindi pa tapos ang laban. Kung patay na tayo, it means tapos na ang mission po natin. And we can depend on His protection. Walang nangyayari na hindi nakikita ng Diyos. May mga silent battles, may mga
private struggles. May mga sitwasyon na walang nakakaintindi, and we need to trust God in His protections. So as we end this afternoon, in God we trust, hindi lang siya motto sa dollar. Really, it's real. In God we trust. Mula sa maliit na senaryo ng ating buhay hanggang sa malaking pangyayari sa ating buhay. In God we trust. Mula sa ating spiritual salvation, eternal salvation, hanggang sa day-to-day life po natin. In God we trust. And God, in His Word, through Paul, binigyan niya tayo ng reason that our God is our protector, provider, and designer, planner ng ating buhay. So sa hapong ito, as we end, maybe may mga senaryo sa buhay po natin na nawalan tayo ng pag-asa, nadi-discourage tayo, o minsan nawalan na tayo ng gana sa Panginoon. I encourage every one of us na manatili sa salita ng Diyos, na may kaligtasan siya, na may plano siya, na may layunin siya sa bawat buhay po natin. Hindi tayo nag-iisa. Siya ang nagpapala ng ating buhay, siya ang nagpapala ng ating pamilya, siya yung nagpapala ng ating mga plano. At siya ang nagpapala sa ating komunidad, maging sa ating bansa, maging sa buong mundo. At ang pinakalayunin ng Diyos ng lahat ng tao ay makarinig ng inyong mga salita at maligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. And after that, after we believe, we need to live for His glory, for His purpose, for His calling sa bawat isa sa atin. So, mga kaibigan, purihin ang Panginoon sa Kanyang mga salita na patuloy na nagre-remind sa atin na may Diyos. Na hindi tayo nag-iisa. So muli, purihin ang Panginoon sa Kanyang mga salita. At bago tayo magtapos, may gusto lang po tayong batiin. Magandang hapon at maligayang pakikinig kay Brother Willow dyan na nagde-drive sa hapong ito. Kay Ju Viz, magandang hapon saan ka man. At sa ating may bahay dyan, kay Mrs. Grace Nanit, good afternoon. So, see you on next Friday sa ating program. And gusto lang pinabati din natin dyan ng magandang hapon, si Suset sa ating kapitbahay dyan, and then si Sir Rodolfo Castro. Good afternoon. Kay Sir Arnel Rivera. And kay Sir Ruben Guavino. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Our prayer is, may the Lord bless you and your family. Okay, so this afternoon, let us pray. Father, once again, we thank you for your word that teaching us kung sino ka, ano yung ginawa mo, ano yung mga pagpapala mo, anong pangako mo, anong katotohanan ang kailangan po namin sa aming buhay, maging sa pangaraw-araw. We thank you, Lord, for your salvation. We thank you for the opportunity na
magkaroon po kami ng panahon to live out the life na ibinigay niyo po sa amin for your glory and honor. And you continue to bless our listeners, viewers, at maging sa bawat pamilya na nire-represent. We thank you, Lord, na ikaw po yung nakakaalam at makakatulong. Lord, I pray for your favor and continual blessings sa Radyo Boracay, sa ownership and sa management. Maging sa aming komunidad, we pray for your guidance and protection sa aming mga kababayan, maging sa isla ng Boracay, Panginoon. Pagpalain at tulungan mo yung mga namumuno, mga leaders po namin dito sa local government, maging sa barangay level. And we would like to commit to you to bless our nation, Lord. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, na makita po namin masalayan ang inyong kagandahang loob. Lord, we thank you and we praise you. For in Jesus' name we pray. Amen.